Catherine Bernardo, iniintrigang nadamay sa lowest point ni Alden Richards. Ano nga ba ang... At ngayong araw, let's talk about Miss Catherine and Alden Richards dahil nadadawit ngayon ang pangalan ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo sa naging revelasyon ng kapuso star actor na si Alden Richards. Matatandaan kamakailan ay inamin ng aktor ang kanyang sa kanyang panayam sa 24 oras na dumaan siya sa depression noong nagdaang taon. Pag-amin ng aktor, ang 2024 lowest point ng kanyang buhay kung saan mas inuna niya ang pagbibigay atensyon sa ibang tao kesa sa sarili. Dahil dito ay maraming sa mga netizen ang maging ang ilang fans si Alden ang nagsabing marahil ay may kinalaman si Catherine sa pinagdadaanan ni Alden Richards. Naloka tayo dun, diba? Inuuna ko muna lahat ng tao bago sa sarili ko. But last year, medyo I think that was my breaking point. Kahit minsan, diba tayo, we always go out for our way to help other people. Tulong. Bigay. Ang nangyari sa akin, paglingon ko dun sa timba ko, wala na palang natira sa akin. And then that broke me to 1,000,000 pieces. Pagbabahagi ni Alden. Walang nabanggit na pangalan ng aktor sa kanyang mga naging pahayag, ngunit marami sa mga fans ang nagsabing maaaring isa si Catherine sa mga posibleng dahilan. May mga nagsasabing may connection ito sa pagkakaroon ng Alden ng chance na maging sila ng actress. Ito raw ay sa kabila ng effort ni Alden kay Catherine ay umaasa lang raw ito sa wala. Agad namang rumesba ang mga fans ng kapamilya star laban sa mga pahayag laban sa kanilang iniidolo. Giit nila, hindi dapat palaging inuugnay ang pangalan ni Catherine sa tuwing may mga interview si Alden, which is tama naman, diba? Shooting ng HLA hanggang promo Thanksgiving party namatay lolo ni Alden ng family Bernardo. Tapos ngayon lahat ng post or interview Alden kay Catherine lahat pa tama. Tao pa ba kayo? Ano ba nagawa ni Kat sa inyo? Bakit bitter niyong tao saad ng isang fan? Tama naman, diba? Hindi naman po lahat ng mga nangyayari kay Mr. Alden Richards, pati po yung feeling or yung yung nangyayari na pagbagsak niya na sinasabi niya, pati yun, isinisisi rin kay Miss Catherine. Kung tutuusin nga, ang laki po nang naitulong ni Catherine Bernardo kay Alden. Dahil nung kumita po yung kanilang movie, yung sinasabi ni Alden Richards sa parang naubusan siya sa pagbibigay at pagtulong hanggang sa naubos siya, isa ang hello love again sa mga nakatulong sa kanya para po makabawi siya dun sa lost niya. Comment naman ng isa, sana lang di sa lahat ng basyo si Catherine, lalo-lalo na yung mga may ayaw kay Catherine para kay Alden, wag lahat ibato o ipatama kay Catherine. Lahat ng post ni interview ni Alden, karamihan sa inyo, lagi niyo sinasabi na pinaasa at may mayor si Catherine. Kung walang proof, wag kumuda, ang mahalaga okay sila. Sa kabila ng bangayan ng mga fans, ay tunay na kawawa rito ang kapuso at kapamilya stars. Parehas na may pinagdadaanan ng dalawa last year, na parehas inamin ni Catherine at Alden at hindi nakakatulong ang bangayan ng fans sa dalawa. So, yun po yung ilan sa mga updates no patungkol dito kasi parang ang mangit lang na lahat na lang na nangyayari kay Alden Richards ay sinisisi kay Catherine Bernardo na walang kamalay-malay. Well, in fact, hindi naman talaga pinaasa ni Catherine si Alden. Ang talagang umasa ay yung mga fans, diba? Kung hindi man po sila nagkaroon po dataga ng relationship or wala man sila doon sa punto na yon, ang mahalaga is friendship po sila hanggang sa ngayon, no? Yung kanilang pagkakaibigan is very intact. Ito po ay isa sa malaking ebidensya na talagang hindi po nasira ang kanilang relasyon. So, huwag po tayo masyadong maging nega sa mga nangyayari ngayon sa Catherine kasi still, nandun pa rin po yung friendship, nananatili po yun, hindi po nawawala. Kaya sa kung may mga nagtatanong sa inyo, kami Catherine pa ba? Meron pa po. No, hindi po sila nawawala, nandyan pa rin po sila. Kaya naman na, supportahan na lang natin sila, imbis na i-bash natin sila. So, dahil dyan, mag-react tayo sa mga komento ninyo. Unahin natin si Flower Soon. Hindi yan totoo na may secret marriage ang nangyari sa Catherine. Hindi pa sinagot ni Kat, tas may ganap na secret marriage na. Ayan, kaya nga po check natin yan, diba? Noel sabi niya, posibleng di malaman ng mga reporter kung may ka-live-in si Alden. Gagawa na naman kayo ng kwento, maghintay na lang kayo kung sila. Di sila. Kung hindi naman okay lang, di naman natin alam kung anong nasa isip nila. Yung iba nga, dyan masyadong sweet na uwi sa hiwalayan. Baka naman naiinggit lang o nag-iingat lang yung dalawa. Ayan. So ito naman yung kanyang komento patungkol dito. Totoo yan, imposibleng hindi po malalaman ng mga showbiz insiders yan kung may ganyang ganap. Kaya nga po talagang check natin sa inyo para po at least meron po kayong idea. Sabi ni Miss Raquel Versosa, tapos na ang depression ni Alden at dati pa yan. Tutong okay na siya, no? Ngayon, kung may mga issue na, kesyo, adik, bakla at live-in ko ni Alden, lahat yan ay walang katotohanan. Yung mga nagpapakalat ng mga maling akusasyon kay Alden, palagay ko, mga bayad yan. Dapat paimbestigahan yan, mga yan. Kasi paninira talaga siya.
Dapat isa-isahin yan at ipunin para i-demanda yan. Eh di ba, may batas tayo tungkol sa paninirang puri. So, dapat gamitin yung batas na yon sa content creators at vloggers na nagpapabayad para sirain ang reputasyon ng ilang artista. Dapat lumaban na yung mga artista kasi abuso ng mga yan. Which is very true, diba? Actually po, yung mga nagpapakalat naman ng mga ganyan, yung mga comments may mga vloggers kasi talaga na bago ka mag-post is mag-investigate ka muna, diba? Kasi yun nga, parang nakakasira siya ng reputation ng isang tao. Kung alam mo namang hindi talaga magiging maganda yung effect, diba? Sabi ni Miss Anastasia Malabo, kung secret marriage si Alden, bakit sabi niya single pa siya? Ano yun, bagay? Kung totoo, okay na rin yun. Masaya na million fans ang cut din. Pero hindi naman po talaga siya totoo. Diba? Hindi po, wala pong katotohanan na nagkaroon ng secret marriage. Hindi ko nga po alam kung kanino galing yung mga balita na yan eh. Kaya pinacheck natin. Another one, sabi ni Miss Annabel Garda, yap, correct ka dyan, Miss Tarens. Tapos na yung depression bago pa nag-HLA at imposible po yung nagpa-SM sila. Wait pa sila sa right time. Main time si Alden, di naman siya nagmamadali. Darating din daw ang tamang time at tamang partner in life. Wala ni isa sa atin na makapag-decide sa future nila. Only God knows. Ayan, ito yung kanyang comments with regards to this. Which is, yun po yung timeline kasi, yun nga, katulad na sinasabi ko ngayon, parang lahat lang nang nangyayari sa kanila is puro si Miss Catherine ang tinuturong dahilan. Sabi ni Miss Wilma, kung maniniwala tayo sa mga fake news walang mayari, basta ako naniniwala sa salita ni Alden na what you see is what you get, kaya ako Catherine forever lang, wala nang iba, tiwala lang. Ayan. So, salamat po ma'am si Wilma Lagasca sa inyong hindi matitinag no, na paniniwala. Sabi ni Miss Renato Sayan, I think first quarter ng year 2024 ito nangyari kay Alden. After ng movie with Miss Julia Montes, I think is kasi that's the time na nanahimik siya tinanggap mga project and when ma-offer sa kanya yung HLA and po lang doon nag-umpisa nakabawi si Alden para unti-unti. Din sinasabi ko sa inyo na malaking bagay na nagkaroon po siya ng movie with Catherine kasi that's the time na talagang nakabawi siya nakabangon siya doon sa depression dahil feeling niya is naubusan siya. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!